Inaanyayahan ko po ang bawat isa na buksan po natin ang ating mga Biblia at sa pagbabasa po ng hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoong Diyos, buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 3 verses 21 to 26, and then jump po tayo sa Romans 4 verses 1 to 8. Muli po, ang babasahin po natin is Romans chapter 3 verses 21 to 26, and then jump po tayo sa Romans chapter 4 verses 1 to 8. Babasahin ko po siya sa Legacy Standard Bible. Romans 3 chapter 3 verse 21. But now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith, for a demonstration of His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed, for the demonstration of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. And then jump po tayo sa Romans chapter 4 verses 1 to 8. Romans chapter 4 verse 1. What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh has found? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Now to the one who works, his wage is not counted according to grace, but according to what is due. But to the one who does not work, but believes upon Him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Just as David also speaks of the blessing on the man to whom God counts righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven, and those sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. At tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Aming dakilang Diyos sa kaitaas-taasan, patuloy po kaming lumalapit sa inyong mabiyayang trono. Panalangin po namin, Panginoon, na sa pangangaral ng inyong salita, patuloy niyo po kaming gabayan at maging kapamaraanan ito sa hindi lamang po sa paglalim po namin sa kaalaman sa inyong salita, bagkus, Panginoon, ang mga kaalamang ito ay maging daluyan ng patuloy po namin na paglalim sa inyong salita, at gayon din, mas tumibay ang aming pananampalataya at ang aming pag-ibig sa aming dakilang manunubos. At ang katotohanan ito ay patuloy na gumabay sa amin kung paano po mamuhay bilang mga mananampalataya na tinubos ni Kristo sa bagong tipan. Muli, sa lahat ng ito, tanging ngalan niyo lamang po ang mabigyang kapurihan, ngayon at magpakailan paman, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayong makaupo, mga kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat. Kung nasusundan niyo po ang ating serye, every afternoon, ang tinatalakay po natin is ang 1689 London Baptist Confession of Faith. And ang naging tagapagturo po natin last Sunday is si Brother James. Kung babasahin po natin yung confession po natin, very similar din yung pinupunto ng chapter 7.3 sa 7.2. In essence, ang gusto lamang pong ituro ng ating confession of faith is ang tanging kapamaraanan ng kaligtasan ay makikita lamang po sa bagong tipan na itinatag ni Kristo Jesus. And ang pamaraanan kung paano po nakakabilang ang mga makasalanan ay sa pamamagitan ng pananampalataya
And all of these gifts and all of these blessings ay hindi po galing sa atin, kung hindi ito rin po ay kaloob na nagmumula sa bagong tipan, na nagmumula po sa pagkilos ng banal na Trinidad, and particularly ang pagkilos po ng banal na Espiritu. And with regards naman po sa chapter 7.3, ang binibigyang diin naman po natin is kung ang covenant of grace na makikita lamang sa New Covenant na in-establish ni Christ, yung sa 7.3 naman itinuturo po kung paano po ito pinakita ng scriptures. Tulad po, para maging guide lamang po natin, basahin ko lamang po ang tatalakayin nating paksa. This covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament, and it is founded in the eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect, and it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and a blessed immortality, man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. And ito po yung magiging pinakapunto po natin sa hapong ito, na tanging sa pananampalataya lamang kay Kristo Jesus pakakamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kumpletong larawan ng Ebanghelyo ay mamamalas lamang sa anyo ng katuparan sa bagong tipan sa pamamagitan ni Hesukristo. And we are saying, mga kapatid, na hindi po New Testament lang ang importante. We see that the wisdom and the beauty of our salvation ay nakikita po natin sa entirety ng scriptures in form of promise sa lumang tipan and its fulfillment sa bagong tipan. And this is something na ma-appreciate po natin, mga kapatid, bilang mga Reformed Baptist. If I may say, siguro sa mga Reformed, yung mga first 6 chapters, pwede pong i-affirm, possible na i-affirm ng mga Pedo Baptist natin. Pero chapter 7 is something that is distinct sa Reformed Baptist covenant theology. And this is also our reason ng ating mga forefathers kung bakit gumawa po ng particular document ng ating confession of faith. Because this is our theological heritage, kung paano po natin naiintindihan ang entirety of scriptures. Pero ang gusto ko lamang pong mapakita natin, mga kapatid, from Adam to Christ and now na tayong mga saints sa bagong tipan, mga kapatid, there is someone na nag-unite sa atin. At ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus. Pero before that, magkaroon lamang po tayo ng special consideration dahil nabanggit po ulit ang ating favorite na tao dito, si Adan. Sa chapter 6, siya rin po yung almost laman ng confession po natin sa fall. And now, kailangan po ulit nating balikan yung special na case ni Adam. Alam po natin na sa Old Testament, may mga patriarchs sa Biblia. Ngunit makikita po natin na si Adan ang katangi-tangi kumpara sa iba pang patriarchs ng lumang tipan tulad nila Abraham, nila Moises, nila Jacob, David at marami pang iba. Tanging si Adan lamang ang may tipan sa Diyos bago ang pagkahulog ng lahat sa sangkatauhan. And this is something that is unique kay Adam, na dalawa po yung pinahayag po sa kanya na pangako, or yung isa ay yung covenant before the fall and yung promise na makikita po natin sa Genesis 3:15. Kaya nga po makikita natin, mga kapatid, if you may allow, dito po natin makikita na sa Genesis 4 verse 1, ganun na lamang po yung naging kapahayagan
ni Eva nung pinanganak si Cain, because we can say na yung inaasahan po nilang pangako sa Genesis 3:15 ay si Cain. Pero alam po natin yung naging pangyayari na ginawa ni Cain bilang first murderer. Pinatay po ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya ganun na lamang din po yung naging tugon ni Eva nang pinanganak po ang kanyang pangatlong anak na si Seth. Gusto ko lamang pong makita natin mga kapatid na sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoong Diyos, and now, sa pag-aaral po natin ng mga patriarchs, makikita po natin na guided po yung pagbabasa po natin. And this is something na nung wala pa tayong idea ng covenant theology, as if we're reading random names mga kapatid, sa Genesis pa lamang, and especially sa Numbers and Deuteronomy na halos yung mga pangalan, hindi po natin alam kung bakit kailangan tong i-record sa scriptures. But as we see dito po sa ating confession, ito pong mga pangalang ito and yung mga kaakibat po na kanilang mga tipan ay alam po natin na tumuturo lamang sa ating Panginoong Hesukristo. And magkakaroon lamang po tayo ng 2 punto para sa hapong ito. Una, ang pangako ng Diyos na nakapaloob sa mga lumang tipan. And then secondly, ang katuparan ng pangako ng Diyos sa bagong tipan. Ang paglalahad ng plano ng Diyos na pagliligtas sa kaniyang mga hinirang ay ipinapahayag ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng tipan. And this is something na in-establish po natin sa chapter 7.1 na ganun na lamang po ang pagkakahiwalay between sa ating Panginoong Diyos at tayong mga nilikha. Even before the fall, ang laki na po ng agwat ng sangkatauhan at sa Panginoong Diyos. And how much more yung paghihiwalay na po ito, ang kalayuan po natin sa ating Panginoong Diyos na ngayon po ay tayo ay sadlak sa karumihan ng kasalanan. Yung paano na lamang po yung katayuan po nating mga makasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At makikita po natin na iba-iba ang mga tagapagturo po natin na tumayo po dito na nangaral with regards po kay Adam, kay Abraham, kina Moses, kina David, and particular po na nabibigyang diin ay ang tipan na ginawa ng Panginoong Diyos kina Abraham at Moises. Especially mga kapatid, dahil tinatalakay po din natin ang ating series sa Book of Hebrews kay Brother Ezekiel. Pero kung hihimayin po natin yung mga covenants of the old, ang bawat tipan sa lumang tipan ay may tinuturong mas dakilang katuparan. And ulitin ko lamang po, every old covenants in the Old Testament points to a greater reality in the New Testament. And ito po yung gusto ko lamang pong makita natin mga kapatid, na in every covenants made by God through the people of Israel, to the nation of Israel, makikita po natin ang biyaya ng Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang. Sa bayan ng Israel, kay Abraham, sa kina Moses, sa in time of Exodus at sa kanilang paglalakbay sa wilderness, sa time nila Isaac, sa time ni Jacob, and sa time nila King David. God has been gracious to His people. And something na gusto kong makita natin mga kapatid, na despite yung faithfulness ng Panginoon sa mga covenants na ito, makikita po natin ang kahinaan ng mga patriarchs. Consider the case of Abraham. Sa Genesis 12, tinawag po siya na siya ay magiging ama ng maraming bansa, father of many nations. But on the same chapter, ano po yung nangyari nung sila'y nagta-travel sa Egypt?
'Di ba falter ang kanyang pananampalataya? Hindi niya sinabi sa hari ng Ehipto na si Sarai ay kanyang asawa. And then particular na tumatak din na pagpapakita ng kahinaan is si Moses. Despite the fact na yung knowledge ng ceremonial laws ay particularly ibinigay sa kanya ipinangalaga. During their travel in the wilderness, nakita po natin ang kahinaan ni Moses that especially seen sa Numbers 20. Kung matutunghayan po natin, kung maalala po natin, dahil sa katigasan ng ulo ng bayan ng Israel sa paulit-ulit na pagre-rebelde nila sa ating Panginoon, kay Yahweh, ano na lamang po yung naging tugon ni Moses nang sinabing i-provide ng tubig yung bayang ng Israel. 'Di ba? Instead na itap niya lang yung rock, anong ginawa po ni Moses? Dahil sa sobrang galit niya sa kanyang bayan, sa kanyang mga kababayan, 'di ba? Sa kanyang galit ay in-struck niya ang bato ng 2 beses. And also consider the life of King David, na kung saan pinangako ng Diyos na sa kaniyang lipi ay magmumula ang hari na magkakaroon ng eternal na kaharian. Pero makikita po natin na sa life ni King David ay puno ng panghihina. There are many times that he fell into sin. And makikita po natin, mga kapatid, na yung mga patriarchs natin, despite of their faithfulness, there came to a time na sila po ay nanghina. Sila po ay nakitaan po natin ng kawalan ng pananampalataya. Kita po natin silang nahulog sa mga kasalanan. And we can see na kahit sa kanilang pinakitang katapatan sa Panginoong Diyos, ang mga tagapanguna ng Israel sa harapan ng Diyos ay nahulog sa kasalanan at dumanas ng pagtatama at kaparusahan. Pero sa gitna man ng kanilang kahinaan at kasalanan, patuloy na naging mabiyaya ang Diyos sa kaniyang bayan. Ang mga hinirang sa lumang tipan na nananampalataya sa paparating na pangako ay nakaranas ng pagtutubos dahil sa bagong tipan na itinaguyod ni Kristo Jesus. And this is something na gusto ko pong makita natin, mga kapatid, that we can also see na despite the fact na hindi pa established ang new covenant, makikita po natin na through the mystery of the gospel, yung mga nanampalataya sa kanilang paparating na tagapagligtas, pag ini-interpret po ito ng bagong tipan, itinuturo na ang kanilang naging katapatan ay tumitingin po sila kay Kristo Jesus. Ang mga hinirang sa lumang tipan ay naligtas, kaparehas kung paano naligtas ang mga mananampalataya sa bagong tipan. Ang makikita po natin na habang sila ay nanampalataya sa pinangakong Mesyas, tayong mga nasa bagong tipan ay naligtas sa pananampalataya sa katuparan ng pangako ng Diyos na si Kristo Jesus. Tanging ang tipan na itinatag ni Kristo Jesus ang nagbigay kaligtasan sa lahat ng kabilang nito. And this is something na makita po natin, mga kapatid, na wala pong dalawang kapamaraanan ng kaligtasan. There is unity in the entirety of the gospel, and that is the salvation of every sinner solely depend on Christ and His work. Tanging kay Kristo Jesus lamang po magkakaroon ng kaligtasan ang bawat makasalanan. Tanging sa kabayaran at sa dugo ni Kristo, tayo po nagkaroon ng katubusan, mga kapatid. Ang mga nag-uugnay sa atin, sa mga saints of the Old Testament, sa mga saints ng lumang tipan, at tayong mga kabilang sa bagong tipan, ay ang pagkakatawang tao ng Diyos Anak na si Kristo Jesus, ang kaniyang perpekto
at matapat na ministeryo, ang kaniyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pagkabuhay ng muli, at ang kaniyang pagkaluklok sa kanang kamay ng Diyos. And ito po yung makita po natin mga kapatid, na every time na inilalahad yung mga tipan sa lumang tipan, yung promise ng covenant kay Abraham where he is promised to be the father of many nations, alam po natin na sa New Testament po may different reality po ito. And this will be our second point mga kapatid, na ang katuparan ng pangako ng Diyos ay sa bagong tipan. Ang mga tipan sa luma ay nilayon ng Diyos upang maging kapamaraanan ng paghahayag kung papaano niya gaganapin ang pagliligtas mula sa paghihirang kay Abraham, ang pangunguna ni Moises, at ang paghahari ni David ay tumuturo ng mas dakilang katuparan kay Kristo Jesus. And this is something na naririnig po natin mga kapatid na konsepto, di ba? That Moses is a type of a greater Christ, greater priest. And then si David, alam po natin na he is a type, yung antitype po niya is si Christ din, who is the greater king. And makikita po natin mga kapatid na yung every failures or every pagsablay ng mga patriarch sa lumang tipan ay na-reverse po ng ating dakilang hari at manunubos na si Kristo Jesus. Makikita po natin na despite our continuing failure, kahit tayo po ay kabilang sa bagong tipan, pinapahayag po sa atin ng banal na kasulatan na tapat at patuloy na nanalangin si Kristo Jesus para sa atin. Makikita po natin na although physical ang ina-anticipate ng mga saints of the old sa lumang tipan, yung nagain ni Christ through His perfect obedience sa tipanan sa kanyang Diyos Ama is hindi lamang po kalangitan, kundi lahat ng otoridad ay ibinigay ng Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Kung ang makikita rin natin mga kapatid sa nabasa po nating teksto kanina sa Romans chapter 4, kung ang pananampalataya ni na Abraham at David sa paparating na tagapagligtas ay sapat upang magkaroon sila ng katwiran at pagpapawalang sala sa harap ng Panginoon, hindi ba dapat na mas maging higit na mapagpasalamat pa tayo at mapagpakumbaba dahil nakita po natin ang katuparan sa imahe ni Kristo Jesus? They are looking of a greater fulfillment. But yung particular reality na yon, they were counted righteous. Sila po ay itinuring na matuwid at pawalang sala sa kanilang kasalanan. How much more tayo mga kapatid, na mga kabilang sa bagong tipan, we can see the greater picture of the gospel. Hindi ba dapat yun yung maging rason natin na mas maging mapagpasalamat tayo, na mas maging mapagkumbaba tayo, na minsan yun yung nagiging problem natin na may idea lamang tayo na parang mas okay yung old. Kasi may mga prophecies may mga malahimala na nangyayari sa lumang tipan ng time ng mga major and minor prophets. Pero we are missing the point mga kapatid. Yung meron tayong testimonya ng salita ay kumpleto. We are seeing Christ, the risen Christ that currently sitting at the right hand of God. Yun po, yung nakikita na po natin ngayon mga kapatid. Kung ang mga hinirang sa lumang tipan ay matapat na umasa sa pangako ng Diyos at sa paparating na Mesyas na sila'y
matubos sa kanilang kasalanan? Hindi ba dapat mas maging malalim ang ating reverensya sa pagsasagawa ng mga sakramentong ipinagkaloob ni Kristo Jesus para sa kaniyang iglesia? And this is something na makita po natin mga kapatid, na yung mga ginagawa po nilang pag-aalay, yung paulit-ulit na pag-aalay, hindi po sila naligtas doon mga kapatid. Wala pong purification of conscience na nangyari po doon mga kapatid. Ngunit tinuturo po nun yung ginawang pag-aalay ni Kristo Jesus. May particular text sa number na isang chapter na paulit-ulit lamang siya na pag-aalay ng number of ram, number of bull for the 12 tribes mga kapatid. Paulit-ulit lamang yun. Each 12 tribe, yun po yung kanilang naging offering para pumanatili sila sa lupang pinangako ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa bagong tipan, mga kapatid, ang pag-aalay ni Kristo Jesus ng kaniyang buhay at dugo para tayo magkaroon ng katubusan. Alam po natin na once and for all lamang po ginawa ni Kristo Jesus yun. At hindi niya po uulitin yun dahil sapat ang pagtutubos, sapat ang pagliligtas po niya para sa lahat ng hinirang. Di ba dapat mas magalak tayo mga kapatid? Na dapat magkaroon po tayo na every time ino-observe po natin, every time na nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoong Diyos, every time na nakakatanghal po tayo ng mga kapatiran na binabautismo, every time na nag-o-observe po tayo ng Lord's Supper, nawa magkaroon po tayo patuloy ng kagalakan. And hindi lamang po nawa kagalakan, kung hindi reverensya, dahil alam po natin na si Kristo Jesus ang nagkaloob ng lahat ng ito para po sa atin. Para po tayo po ay patuloy na maingatan at tayo po ay kanyang mapakita ang kanyang katapatan sa kanyang tipan. Most often than not, since the Word of God is easily accessible and the sacraments are readily available for us saints, we fail to appreciate the gravity of grace, mercy, and love that the Lord is bestowing upon us. And yun yung something na gusto ko lamang pong makita natin. And also as a challenge na I'm not saying na maging mabigat po ang banal na hapag sa atin. Kung hindi makita natin na tayo po ay tunay na magpasalamat mga kapatid. Dahil wala pong karapat dapat na makipag-partake sa banal na hapag. Wala pong naging matapat, wala pong napawalang sala dahil sa mga mabubuting gawa po natin. The very reason kung bakit nakakapag-partake po tayo ngayon bilang isang iglesia ay dahil sa ginanap ni Kristo Jesus. And this is also ang gusto kong makita natin as we mortify our sins. Na pursuing Christian virtues, pursuing holiness, and pursuing ministry faithfulness without love for Christ. And this is particularly para sa mga kapwa ko tagapagturo na nawa sa ating pag-aaral, sa ating mga ministeryo sa ating iglesia, na maging first and foremost reason natin na ginagawa po ito ay dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. And yung tumatak po sa akin is yung naging sermon ni Pastor Efra sa 1 Corinthians sa 13 and 14 na yung antidote sa pag-pursue ng knowledge na naglilid sa pagmamataas sa ating mga kapwa mananampalataya is dapat pinopursu po natin ang knowledge ng may pagmamahal kay Kristo Jesus. At itinatama po ito na pagmamahal din sa ating kapwa mananampalataya. We must pursue holiness and ministerial faithfulness in light of Christ. Ang ating pagpapabanal at mabubuting gawa ay dapat nakatingin kay Kristo Jesus
at sa kanyang natapos at perpekto na pagtutubos para sa kanyang mga hinirang. And this is also one of the reason, mga kapatid, if I may say, kung bakit may mga ministers na nababurn out sa ministries, because they are forgetting the very reason kung bakit sila tumatayo sa ministeryo. Nakakalimutan nila na ang pinaka-rason kung bakit tayo nagpapagal sa ating mga ministeryo ay first and foremost sa pagmamahal po natin sa ating Panginoong Diyos. And this is also sobering dahil ito rin yung nagiging rason upang itama tayo na sa ating mga ministeryo, minsan napapagod din tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Pero kung tayo po ay puno, puspos ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesukristo, na itatama po tayo nito mga kapatid. Dahil alam po natin na si Kristo Jesus ay hindi napagal sa patuloy na pagliligtas, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pagpapanalangin sa kaniyang katawan. And also, as a gospel call, muli babalik po tayo kung papaanong ang hinirang sa lumang tipan ay nanampalataya sa paparating na Mesiyas na mag-aalis ng kanilang kasalanan. Tayo ngayong mga nakakarinig ng Ebanghelyo ay parehas na tinatawagan na magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya kay Kristo Jesus lamang. Ang kadakilaan ng Ebanghelyo ay makikita lamang kay Jesus. Tanging si Jesucristo ang makapagbibigay ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at tanging siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tumangan ka at manampalataya sa iyong Diyos, Hari at manunubos na si Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa kaitaas-taasan, patuloy po kaming lumalapit sa inyong banal at mabiyayang trono. Salamat Panginoon dahil kami po ngayon na mga parte ng bagong tipan, nakita po namin clearly ang Ebanghelyo compared po sa mga kapatiran po namin sa lumang tipan where they are seeing the promise, they're having faith of the promised Messiah. Kami pong mga nasa bagong tipan, nakita po namin ang katuparan ng lahat ng pangako sa imahe lamang po ni Kristo Jesus. At nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan na nawa dahil po mas klaro ang Ebanghelyo na aming pinangahawakan ay maging mas matibay po ang aming pananampalataya. Ngunit alam po namin, Panginoon, na hindi po sa amin ultimately nakasandig ang aming katapatan at pananampalataya, kundi ito rin po ay biyaya at regalo niyo po sa lahat ng mga kabilang sa bagong tipan. Ito po ay nagmumula lamang sa inyong biyaya at pag-ibig. Ito po ay nagmumula lamang sa pag-ibig ng banal na Trinidad sa aming pakikipag-isa lamang kay Kristo Jesus. Muli, ngalan niyo lamang po ang mabigyang kapurihan ngayon at magpakailan paman. Amen.